Hindi na makakapaghintay si Commissioner Willie Marshall na markahang sold ang Terra Firma Jeep at Rodney Hollis Jefferson na bigyan ng exclusive contract ng TNT. Paano to makakaapekto sa kanyang commitment bilang naturalized player ng bansang Jordan? Kahit Philippine Cup kung saan hindi mo na kailangan ng import ng mga PBA teams, pero si Rodney Hollis Jefferson ang resident import ng TNT na bigyan ng 1-year exclusive contract. Meaning kahit bakasyon na dapat makakatanggap pa rin siya ng salary mula sa TNT. Pero walang eksaktong rason na ibinigay ang TNT management sa bagay nito. Pero ang isang malinaw lang dyan mga idol hindi pwedeng maglaro si Ronday sa kahit anumang liga sa loob ng isang taon, lalo't under contract pa rin siya ng TNT. Another bonuses nga ba ito mga idol para kay RHJ na on vacation pero sumasahod mga idol. Pero sinisigurado lang ng TNT management na muling makuha ang kanyang serbisyo para depensa ng kanilang championship title sa Commissioners and Governors Cup in Season 50. Makakaapekto nga ba ito mga idol sa kanyang national duty and commitment bilang naturalized player para sa national men's basketball team ng bansang Jordan? Lalo't pasok ang kanyang country sa 2025 FIBA Asia Cup na nasa Group C at ka-lineup dito mga idol ang bansang China, India at Saudi Arabia. Wala pang malinaw na payag dyan ng TNT management patungkol sa tanong kung makakapaglaro nga ba si RHJ para sa kanyang bansa. Kahit nga si Coach Chot Reyes no idea din mga idol. Pero kung sakaling hindi makakapaglaro para sa Jordan si RHJ, meron namang pamalit sa kanya etong si Dar Tucker, isang American Jordanian basketball player kung saan pinangunahan niya ang Jordan sa nakalipas na FIBA Asia Cup qualifiers with 6-0 win-loss record. Habang excited na si Commissioner Willie Marshall na marka ang sold ang Terra Firma Jeep, sa mga nakarang buwan nga mga idol muling na-hype ang mga PBA fans nang marinig at malaman na ibebenta na daw ng Terra Firma ang kanilang prangkisa at interesado nga daw ang Star Horse Shipping Line. Pero ngayong buwan din mga idol, inanunsyo na ng PBA na hindi na nga daw nag-go through ang nasabing deal due to financial aspect. Pero ayon naman sa representative ng Star Horse, hindi daw problema ang 10 million pesos per month para ma-maintain ang kupunan. Sa madaling salita mga idol, wala ng conversation deal mula sa dalawang panig. Pagod na mga idol ang PBA fans dito sa Terra Firma Jeep at di mo nga aakalain na meron lang silang combined 2 winning games sa Governors Cup at Commissioners Cup. Paano ba naman kasi napaka-unfair na mga nangyaring trade? Halos karamihan sa farm team pumipitas ng mga hinog na player ang powerhouse team. Pero don't worry mga idol, mukhang matatapos na ang pamimitas ng mga bigating teams dahil ayon kay Commissioner Willie Marshall, may 3 bagong buyers na naman daw ang sobrang sabik na makuha ang prangkisa. Dalawa nga dyan mga idol nakapagsabit na daw ng letter of intent sa PBA pero hindi pa yan pinangalanan kung anong mga kumpanya. Sa'yo idol, ano ang opinion mo sa bagay na ito? I-comment mo na yan sa ating comment section.